for a noun. Greater joy. Lahat tayo, nararanasan natin sumaya at lumigaya. Pero iba ang kaligayahan na nagdarama ng isang tapat na lingkod ng Diyos. Ewan po ba? Greater joy. Mas malawak, mas malaking kaligayahan. Greater wisdom. Lahat po tayo may karunungan. Di ba tayo nagtapos ng cum laude o valedictorian sa ating mga pinapasukang paralan o pinasukang paralan? Mayroon po tayong alam, mayroon po kayong alam na hindi ko alam. Di po ba? But an obedient child of God has a greater wisdom and ito yun, power o kapangyarihan sa buhay. Meron po tayong tatlong pag-aaralan. By the way, pattern po yung pag-aaral natin ng isang lesson sa E12 called Seeking Obedience, and written by Reverend Jeremiah Lipasan on the solo of E12 School of Leaders lesson 1. Kasi na-upload ko sa YouTube, baka makita ni Pastor Jeremiah ito, parang kinopya ko lang. So, ganun po ang ginagawa ng mga pastor pag humingi ka ng idea, kailangan mo yung knowledge. Para hindi ka ma-church ng plagiarism. Of course, I changed to quit the ministry here. Some of it. First is the motivation of obedience. Nabasa po natin kanina yung ating text, John chapter 14, verse 23 and 24. I'd just like to repeat that. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Sino daw po mag-obey ng teaching niya? Anyone who loves Him. Okay? My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. Simply. Kapag hindi natin mahal ang Diyos, hindi natin susundin ang Kanyang utos. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. And then, sa 1 John chapter 5 verse 3, may modifier ulit ang mga utos ng Diyos. Sabi siya sa 1 John 5:3, it says, everyone, dito muna sa verse 3, in fact, this love for God to keep His commands, and His commands are not burdensome. Sa ibang translation, grievous. Especially sa King James. May pong ibang mga misconception na ibang mga Kristiyano, ibang mga tao na ang Diyos daw ay nagbigay ng aklat, o itong Biblia na to, ang dami niyang utos, hindi lang po 10, ang dami yan. Para ba ngayon hindi tayo nabigaya kung susundin natin lahat ng kanyang mga utos. And ang buhay natin magiging miserable. We should not forget that God is good. Amen po ba? Amen. Si Brother Roland, lagi din po sinasabi, God is good! Ang sinasabi niya? And all the time? God is good. So tama, kung God is good, He is loving. If God is good, if a good God, if God is good, will He make your life miserable? No. Because He is good. While some people think that, but kaya niniisip na, daming utos paano tayo liligayin niya? Paano tayo sasayan? Daming bawal. Bakit? He wants to enjoy your life and my life to the fullest. Sabi ko, wala po dyan sa ating text. Sabi po sa John chapter 10, verse 10. Basahin ko lang sa karagdagan sa ating mga text na babasahin. Sabi diyan, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. Okay? I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Jesus Christ is telling this. I have come for them to have life. Again, yung life, meron na naman siyang modifier. Anong klaseng buhay? Masaganang buhay. So bakit kaya magiging masagana ang buhay natin kung susundin natin ang mga utos ng Panginoon? Unang-una, yung utos niya, lagi, mayroon siyang modifier. Hindi sila mabibigat. Magbigay nga po kayo ng isang utos ng Diyos na mabigat. Kagabi, naging topic namin to. Sabi ni Brother Engel, magpasan daw ng krus. Kung kinukuha niyo po ng literal, yung sinasabi ng Panginoon na if anyone who wants to follow me has to, deny himself, follow me, carry his cross daily. Daily, ha? Sino po nakilala niyo na nagpe-penitensya sa sinakulo o mahal na araw ang ginagawa yung araw-araw? Sino nga? Sige, literal tayo. Wala. Wala pa akong nakita, kahit gano'n siya kadipoto sa kanyang religion na yun,
ay araw-araw siya magbubuhat ng krus. Wala. Isang araw lang, maaaring Huwebes Santo or Biyernes Santo. They are not burdensome. At alam niyo po ba kung ano ang kinonsider ng Diyos sa Old Testament, kapag ang kanyang mga lingkod o mga chosen nation niya, ang Israel, ay sumunod sa kanya? If they obey, what will happen to them? Exodus chapter 19, verses 5 and 6. Now, if you obey, sino po yung you dyan? They are the Israelites, okay? If you obey me fully, and keep my covenant, then out of all nations you will be treasured. You will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests. Holy nation, they are the words that you are to speak of the Israelites. Nung pong binabasa ko ito, nang nasishare po kami ng pastor, this word, priest, nation, meron po siyang pattern sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Peculiar nation, chosen generation. Baka sasabihin ng iba, Pastor, sa ano lang yan? Sa mga Israelites lang yan. Basahin niyo 1 Peter chapter 2, verse 9. Peculiar generation, peculiar people. Same words. Therefore, if you are a son of God, if you have believed the name of the Son of God, Jesus Christ, in your heart, and trust Him as your Lord and Savior, kasama ka diyan. At anong gagawin mo? If you obey me fully, keep up, then out of all nations you'll be my treasured possession. Ang Panginoon sinabi niya sa mga Israelites, treasured possession. Nung Saturday o nung Friday, sabi nga, Pastor, pag tinawagan ka, Pastor, ng isang member mo, o isang pilosopo, Old Testament lang yan. Hindi pa Israelite lang yan. We believe and I believe, we are Israelites by adoption. Even po ba? Sino ba naniniwala doon? Kasi nga, we are chosen generation. They are also chosen generation. We are Gentiles at birth, but we are now Israelites spiritually because of the virtue of having our faith in the Lord Jesus Christ. We are chosen. We are a treasured possession of God, a kingdom of priests and holy nation. If I want you to read 1 Peter chapter 2, verse 9, ganun din po ang description ni Apostle Peter sa kanyang mga kasama kamatiran noon. That's already in the New Testament. He wanted Israel a distinct nation. He wanted us to be a distinct people. And to commune with them. Ano ba sinabing commune? Hindi po yun yung pumupunta kayo dun sa tapos nandun kayo, sinabi nyo, may nilagay kayo sa dila. Ang commune, narinig nyo po yung community. Di ba? Sa Israel, ang tawag po nila doon talaga commune. Kasi selective silang people, sama-sama sila. Di ba? May community. Tulad dito, this is a Filipino Christian community. Anong ginagawa ng community? Nagsasama-sama. Ang Panginoon, gusto niya tayo commune, makasama. Paano niya tayo makakasama? Paano natin makakasama? At paano natin may experience yung blessings na galing sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos niya. And their blessedness does not, balik tayo sa Old Testament, the blessedness of Israel, does not only come in possessing, of course they obeyed, and then they were able to get the promised land, but only after 40 years. At magkaroon ng intimate relationship sa Kanya. Marami dito mga magulang. May mga house rules kayo sa bahay. May mga pinagagawa tayo sa ating mga anak para maging maayos yung bahay. Yung mga utos natin sa kanila bilang mga magulang. Ginagawa ba natin yun para maging miserable ang buhay nila? Hindi po ka naniniwala. Naging miserable na sana ang buhay. Diba? Kasi kayo din, sinunod nyo kasi yung mga magulang nyo. Diba? Di sana naging miserable na rin ang buhay ninyo. Their obedience, sabi nga, ng mga bata, will result what? Sabi nga, what? Dami inuutos ng nanay ko, ayaw na ba akong maging masaya? Minsan, gano'n ang isip din natin, lalo mga teenagers tayo. No, actually not. Actually, they love us, so we love them. We love our children, and it is our desire for them to become what? Responsible. Tama po ba? Bakit sa murang edad, tinuturuan na sila maghugas ng plato, magluto, ganyan, maging productive citizen din sila. Sino bang gusto ng babae dito na, sige nga, taas lang kayo ng ama, yung mga, wala na problema. O, sino mga binata na lang,
Kung sino gusto mapapangasawa dito na hindi marunong magluto, hindi marunong maglaba, yung mapapangasawa nyo, aber? O, kayo na ang gagawa. Ibig sabihin, yung babae nyo, yung mapapangasawa ninyo in the future, productive siya kung magiging asawa nyo, di ba? Magagawa niya. Ganun din po ang Diyos, yung mga utos niya sa atin, they are not burdensome. Magiging responsible Christian tayo, magiging productive Christians po tayo. Now, there are some people who obey God because they are afraid that they will be chastised, they will be disciplined, they will be punished. I tell you, that is a valid reason. That is a valid reason. But a far more better, mature reason why do we obey God is why? Because we love Him. And that is the motivation of obedience. Why do you obey God? Because I love God. The more we love God, the more we desire to obey Him. Kilala niyo si Big Vargas at si Gloria Diaz. Hindi na nila siguro kilala yun, Brother Luis. Wala. Di ba Andres Visayas sa ano? Si Tumang nun? Hindi! Sabi na, mahal ko lang siya. Siya yung sinusunod yung wife niya. Di ba? Tayo mga kapatid, the more we love God, the more we obey Him. Sabi ng mga kapatid na lalaki, I just love my wife. Sabi ni Pastor, the more I love my wife, the more I have to obey her. Kaya sinusunod ko lang siya. Kasi sinabi niya, umuwi ka na. Uwi na ako. Di ka pwede matulog doon. Diba, narinig niyo na yan? Pinaguhugas ng plato, ayaw! Kakaplansya ko lang! Tapas ba? O, di na siya mapapakinabangan. Ibig sabihin, kapatid, we don't have any excuses, right? Because if we love God, we have to obey Him. We have to obey Him. Tanong, serious tayo. How much do you love God? How much do you love God? Can you evaluate your attitude towards obeying God? Compare to what you want to do for yourself. Diba? Kano natin kamahal ng Diyos, sinusunod pa talaga natin ang kanyang mga utos. And sabi ko nga kagabi, they are not 10. Maaring they are 10 folds. Marami. Pero karamihan sa mga utos ng Diyos, makaaring natin may paloob sa 10. Tulad ng pananambahan. Di ba? Kasama yun dun sa honor the Lord thy God, di ba? Ito, ginagawa natin pananambahan, di ba? Honor your God with all your possessions, no? Huwag kang magsalita ng hindi maganda. That is part of loving your neighbors. Right? So marami po sila, very specific. Ang tanong, nagagawa ba natin? No? How much do you love God? What is your motivation in loving God? And the Word of God says, if you love me, obey what I say. Obey my commands. Pangalawa, the consistency of our obedience. This time we'll check on the New Testament's writing of Apostle Paul in Philippians chapter 2, verse 12. Okay? May mga nagsasabi parang nung dating ng verse na ito, ang salvation daw ay gawain. Patandaan niyo yung word niya, okay? Therefore, my dear friends, my dear brethren, as you have always obeyed, always again, yung obeyed niya, yung adverb niya, meron siyang frequency. Noong Saturday o noong Tuesday, nag-aaral kami dyan, no? Tinanong ko sa kanila, sa mga nagtuturo ng English, sa mga adverbs of frequency, ito, sagutin niya. Always ilang persyento, sister? Ang always ilang persyento? 100%. O, di alam nila. 100%. Yung usually, ilan yun? 90%. Yung often, 80%. Yung sometimes 50%. Ang nakalagay po dyan, ano? Sometimes ba? Always. Ibig sabihin, 100% sila sumusunod. Sino? Yung mga taga-Philippians. Pwede ba sa atin yan? Pwede. Mga Kristiyano rin po yan. Not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out. Work out your salvation with fear and trembling. Hindi po yan work for. Ang workout, sabi nga, kapag nag-workout ka, may katawan ka na ba? Ang gusto mo mangyari pag nag-workout ka, si Brother Dennis, mahilig mag-workout, kaya maganda yung katawan niya. Diba? Andun na yung katawan mo. Nag-workout ka, hindi ka para magkaroon ng katawan, kundi para lumakas ang iyong katawan. Tama ba? So yung salvation po natin, hindi siya by works, okay? It's work out your salvation
with fear and trembling. Ibig sabihin, due to our obedience to God. Ang topic po dyan is obedience. So we are going to work out our salvation. Yung pong obedience natin, yung ating pagsunod, ay dapat ma-demonstra ngayon na. Si Apostle Paul, wala siya, pero kahit wala siya, not only in my presence, but much more in my absence, sabi sa mga taga-Pilipos, continue to work out your salvation with fear and trembling. Are we only obeying when someone is watching? Maraming ganon, tayo sa trabaho nyo. Oh, dali. Doon kayo naniinis sa mga Koreanong kasama nyo. Strategy nila yan eh, di ba? Kapag wala yung kung jang-jang liman yung sila, wala silang ginagawa. Meron akong nagating kwento eh. Wag wala yung kanilang amo o yung kanilang immediate supervisor, andun lang sila, utos-utos. Pagdating nung kanilang, paparating na yung kanilang pinaka-supervisor, magpapakita sila na aktibo sila. Inis na inis kayo, di ba? Inis na inis tayo. Huwag nyo expect sa kanila na gawin yung gusto nyo. From the first place, hindi ko lang sigurado kung Kristiyano sila. Ikaw, Kristiyano ka. Diba, gawin mo yung trabaho mo. Work out your salvation with fear and trembling, not only in my presence, but much more in my absence. Are we only obeying God when someone is watching? Many Christians use their jobs and sometimes their school. Meron po kami nabasa sa libro na yun na isang study sa US na yung mga, kasi marami sa atin na nag-aral ng kolehiyo malayo sa ating mga kanya-kanyang bahay. Ito ba? Ako po nag-dorm. Iba sa inyo sa Maynila nagtrabaho o nag-aral. Habang nandun sila sa kung saan sila nag-aaral, malayo sila sa home church nila, ang dinadahilan nila, hindi sila na-attend kasi nga nasa school. Hindi naman sila umahan na pwede lang atinan. Ganun din po, minsan ginagawa natin yung ating trabaho dahilan, in-excuse natin para inconsistency sa gawain ng Panginoon. But God really gave us the privilege to choose what we want to live and how we want to obey. Diba? Some say, sabi nila, ang buhay ay parang cafeteria. You can choose what you want. Yes, pwede po yun. But, kung yun lang gusto mo na nandito sa Biblia na feel mo na gusto mong gawin, yun lang ang sinusubok mo, tawag doon, selective obedience. Hindi po siya sincere 100% obedience. Nakalagay dyan, always obey. 100%. Lahat. We are blessed if we obey. Amen po ba? The only equation for blessing is what? Obedience equals blessings. Ganun lang po kasimple talaga yun. Makikita niyo po yan all throughout in the Old Testament. Continues in the New Testament. Kapag ang mga Israelite ay sumusunod sa Panginoon, pinagpapala sila. Kapag sila ay nagiging pasaway, ngayon, ang dami nilang mga nagiging problema. Ang dami nilang magiging pagsubok. Hanggang naging na-divide ang kanilang bansa. Now, if we are blessed, if we obey, the opposite is true. If we are cursed, if we disobey. Tandaan niyo po, ang buhay Kristiyano hindi hallelujah lang. Kinanta natin kanina yung dwelling places. I love you. Ang beses yung I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. Ang ganda ng huli. And my heart will follow wholly after you. Tandaan po niyo yung heart doon, hindi yung flesh na nagpapump ng dugo, kundi yung soul natin, yung kaibuturan ng ating mga sarili. And my heart will follow wholly after you. Meron po akong kukwento, kilala ito ni Brother Engel. Dati siyang leader sa church sa Ansan. Doon daw po sa dati niyang pananampalataya, kasi magaling siyang kumanta eh, nauwi na rin po ito. Maganda lalaki. Pagkatapos po na raw ng kanilang choir practice o choir sa church, pagkatapos ng kanilang mass, tapos na eh. Uwi na. Ayaw po na tayo uwi. SMB po na tayo. SMB. Si Brother Roland, ganun din ang kwento niya sa akin dati. Pagkatapos nila mag-church, punta na sila sa inuman. Kapatid! Umaawit ka ng I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Sa mga ba? Pagkatapos kong kumanta, manambahan sa Panginoon, makikita kita sa pub o sa kapatid, sa bahay nila, makikita. Ngayon, mahuhuli na kayo. Pag-Facebook nyo pa eh, no? Masaya ba kayo, no? Nandun sa Facebook nyo yung mga alak, pagkatapos kong kumanta, sorry! Klaseng obedience yun. Anong klaseng obedience yun? Tandaan nyo mga kapatid,
naging positibo sa alcohol. Sabihin nyo, wine. Okay, wine. Sarili nyo na lang. Facebook nyo pa eh. Huli kayo. Wine is good for your heart. Hindi yung kas, hindi yung hype, yung soju. I don't encourage you to drink wine whatsoever. No? But if you feel like drinking it, ano nyo yun? Conviction nyo yun. But, you have to be very careful in that. Nasisira ito. Alam niyo ba, as a second to the pastor's family are the music. Pagdating sa pagtingin ng mga tao sa ministry. Bakit? Masarap kayo eh. May makikita nila sa Facebook, sa video na yan. Tumutok-tok kayo. Tapos makitaan kayo sa ibang post. Kasi makakatag pa kayo. Ano kayo sa inuman? Sino nasisira, kapatid? Ang Kristiyano to yun. Kristiyano, ano yung first 5 letters mo? Christ po yun. O 6 letters. You obey God on a particular portion of the worship service, but hindi sincere. Alam mo ba ang nangyayari sa isang tunay na anak ng Diyos kapag siya'y nagdi-disobey? Sa inyo pong mga program, I list something. 5. What are the consequences of disobedience? Loss of health. Loss of health. And this is true. Yung mga sigarilyo, di ba na may mga pack sa likod? Sergeant General, cigarette smoking is dangerous to your health. Yung mga alak, ba nilalagay pa nilang drink moderately? Eventually, masisira yung ating mga katawan. Kalusugan. Sabi nga ng kapatid, ang ating kalusugan ng ating puhunan dito sa Korea, kahit saan? Sa pagtatrabaho, anong maasahan pa ng pamilya mo kung sakitan ka? Kung lagi ka nandun sa inuubo ka, dahil meron ka ng problema sa lungs, dahil sa paninigarilyo, sa pag-iinom. Loss of joy. Psalms 51 verse 8, restore unto me the joy of my salvation. Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, hindi nawawala ang kanyang kaligtasan. Amen po ba? Anong nawawala? Yung kaligayahan ng kanyang paglilingkod. Si Aling David, nung siya'y nagkasala, wala na siyang joy na maglingkod. Kaya nga sabi niya, restore to me the joy of my salvation. Nasa na yung first, Psalms chapter 58, verse 8 to 12. Ayan. Let me hear joy and gladness, that the whole should have crushed rejoice. Restore to me the joy of your salvation. Grant me a willing spirit. Sustain me. Loss of property. Pastor, paano mo mawawala yung aking karyariyan? Bawa, hindi ka na uminom, hindi ka na niniregalyo, na nagsusugal ka. Marami! Di ba? Nasangla. Napakalungkot. Last week, I received a message from my inaanak. Si Laika. Si Laika, ang nanay niya, nung mabuntis, dalaga. Close ko siya nung high school. Si Tita. Hindi ko sasabihin pangalan ng nanay niya. So, nabuntis siya, of course, hindi pwede nilang ilan. Sa galit na galit ang lola ko. Ewan doon na eh. So, may panganak si Laika. Nag-Japan, ang nanay niya. From there, nakapangasawa siya ng Hapon, ang nanay ni Laika. Hanggang lumalis na sila sa dati nilang bahay. Sa Angeles, lumipat sila sa isang subdivision. Bago po ako umalis, siya pa ang tumulong sa akin, bumili ng aking luggage. Hanggang ngayon nasa bahay, drive ng kanilang Ford Explorer. Kahapon, nung sa linggo, nakachat ko si Laika. Sabi niya, Tito, Nino, kumusta? Kilala niyo po ba ako? Pinapakamusta po ko yung tita. Kumusta na mami mo? Ganyan. Wala na po akong communication sa kanya. Kumusta sa pag-aaral mo? Tumigil na po ako ng pag-aaral. Kaya ng engineering ngayon po, nasa call center ako, doon po ako nagtatrabaho. Bakit? 2 taon na po ako hindi sinusuportan ng nanay ko. Hindi ko na po alam kung nasa siya. She's a very beautiful woman, her mother. Very good character. Bago pa po nangyari yun, she met a friend. And they were hooked in Casino Gambling. Wala nang Explorer, wala nang bahay,
balik sila sa dati nilang bahay na parang squatter. Natuturog yung puso ko, nakikita ko yung bata, matalino eh. Pero dahil sa vision ng kanyang nanay, wala na. Pero hindi mo ba bang mangyari sa inyo? Loss of property. Loss of loved ones. Huwag niyo nahintayin na mangyari sa inyo parang David. Sa kanyang disobedience sa Panginoon, nawala na kanyang anak. Yung pangalan niya, loss of loved ones, loss of life prematurely. 1 Corinthians chapter 5, verse 5. Meron pong, ang context po ng 1 Corinthians chapter 5, verse 5 is si Apostle Paul nagagalit. Bakit may isa sa inyo ng kanyang kinakasama niya ang kanyang stepmom? Sa church po yun, ha? May isang member sa church na kinakasama ang kanyang stepmother. Anong sabi niya? Hang this man, that's the man, over to Satan for the destruction of the flesh so that his spirit may be saved for the day of the Lord. This, most Christians conclude that this verse, kung nagpapatuloy ang lalaking ito sa ganitong kasalanan, maaga siyang mamamatay para masave ang kanyang kaluluwa, para yung kalawan niya mapunta na sa Sheol, sa lupa. With or without the consent of my wife, I would like to tell this story of my brother-in-law. I told you before. Exactly, nangyari sa akin. He was a very, very good Christian. Actually, he was the one who laging inihila Sister Cindy sa mga Bible studies, sa mga youth camp. Hindi ko na, inabutan ko siya sa school, nang pumasok sila sa school, tapos na akong gumraduate na ako. He was an animal science graduate, he was able to work in Saudi Arabia, then moved to New Zealand. He had a very good life. He met his wife online, pakasal sila, and then, of course, balik siya ng New Zealand habang nasa Dubai ng asawa niya. And in New Zealand, he had a very, very good life, he had a very good job, and he met someone who's not his wife. He met a divorcee there, and they live as a husband and wife. Aksidente siya. At the age of 31, he's dead. A lot of pastor that I talked to, he said he's a good guy, lalo na kanyang pastor dun sa kanilang lugar, sa akin nakakasama niya sa Bible study noon sa Angeles City. Ito ang sinyarin na sa amin. Because instead na masira pa ang Panginoon sa buhay niya, better the Lord will get his soul earlier. Premature. What kind of obedience do we display in our lives? Do we just obey commands of the Lord that are convenient to obey? Selective ba tayo sa mga commands na gusto nating sundin? Particularly, sa giving of tithes and offering, minsan, hindi tayo naging consistent. Gusto natin maging consistent ang Diyos sa pagpapala sa atin. Sundan niyo po nito. Half-hearted. Incomplete obedience is still disobedience. Half-hearted, incomplete obedience is still disobedience. And let us then be encouraged to display a consistent and continual obedience. Not only, sabi ni Apostle Pablo, in my presence, but also in my absence. Kung hindi na nakikita ng pastor, patuloy ka pa rin. Kung hindi nakikita ng leader, patuloy ka pa rin. Bakit? Sino nakikita sa'yo? We believe and we know and amen to this. God is omniscient, omnipotent God. If we obey, there's always a blessings. Huwag mo lang hintayin. If you disobey, you'll be cursed. Now, there is a thing. Kahit naman, pastor, half-hearted ang commitment ko sa Panginoon, hindi naman ako pinapalo ng Panginoon. Mapalad ka. First option. Mapalad ka kasi God is waiting for you to realize your mistakes and repent. Diba? 1,000 years of men, one day sa Panginoon. Hinihintay ka lang niya. Second, baka hindi ka talaga anak ng Diyos, kaya hindi ka napapalad. Lagi ko sinasabi. Brother Albert, tatay yan.
Kung nakipag-away yung kanyang anak sa kapitbahay, hindi niya pwedeng paluin yung anak ng kapitbahay. Bakit? Hindi naman niya anak yun eh. Ang pwede niya paluin yung anak niya. Ngayon, kung ikaw ay sinasabi mong Kristiyano, namumuhay ka sa kasalanan, walang pagpapalo na darating sa buhay mo, mag-isip-isip ka. Tunay nga kaya ang anak ng Diyos. Dahil pag namatay ka, hindi ka anak ng Diyos, I tell you this 100% kutong ka. Ngayon, narinig mo yung mga aral na ito, narinig mo ito kung talagang ano ng kaunang Panginoon Diyos, there's no other way for us na hindi magiging 100% ng commitment and dedication ng obedience natin sa Panginoon. Bakit? Sa atin din ang balik eh. Remember, God's commands are not burdensome. Hindi po sila mabibigat. Pinabibigat lang natin kasi ayaw natin sundin. Kasi nabibigatan tayo kasi hindi tayo, yung trust, may nga eh. Diba? Meron tayong kapatid na nagsabi sa kanya na kanyang pagbibigay dati, pag malaki daw ang sahod niya, kinukupit niya kasi nga, malaki naman to, babawasan ko. Pag daw maliit, doon lang niya binubuo. Nagiging inconsistent siya. Pero salamat sa Panginoon dahil binago ang perspektibo ng buhay ng kapatid na yun. Wholly he gave what he ought to give to the Lord. And now, he said, this is just my money. If I receive my salary, tinatanggal ko na ito para sa Panginoon. Ito lang, ibabudget ko para sa akin, para sa pamilya ko, para sa tuition ng anak ko. That is faith. And I tell you, hindi pa siya narinig na reklamo, Pastor, nakulangan ako kasi nag-test ako. Wala pa ako narinig so far na ganyan. Sa tapat na panglingkod ng Panginoon na nagbibigay, pinagkulang siya ng Panginoon. Maaaring sinusubok ka ng Panginoon kung magiging consistent ka. But I tell you this, lahat ng mga commands ng pagbibigay sa Panginoon may kaakibat na pangako. I already taught you that. Lahat. When God asks His people to give what is due to Him, lahat ng mga verses na yun, mga kapatid, may kaakibat na pangako. Lahat. As in lahat. Kung napukulang ka pa sa Panginoon, you have to think twice if you really love the Lord. Finally, the delights of obedience. 1 John chapter 5, verse 1 and 2, and John chapter 10, verse 14 and 27, John chapter 1. Everyone who believes that Jesus is the Christ, born of God, everyone who loves the Father, loves the child as well. This is how we know that we love the children of God by obeying God and carrying out His commands. This week, I saw a video, napaka-interesting na video, nung kung nabasa niyo, yung isang farmer na tinatawag yung mga sheep. When other tourists called the sheep, hindi tununta yung mga sheep. Pero nung boses ng farmer talaga naman, kasi kumakain sila ganyan, di ba? Nung narinig niya yung boses ng kanilang farmer, tapos punta sa kanila, ayan, I am the good shepherd, I know my sheep and my sheep know me. My sheep listen to my voice, I know them and they follow me. This was proven practically and scientifically. Doon sa video na yun, I don't know how so you. Gusto ko sana i-share sa inyo, kaya lang, don't have the luxury of time to share that. Ang tunay na anak ng Diyos, naririnig niya ang utos ng Diyos, ang buhay ng boses ng Diyos, at sinusunod niya. They follow me. My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Kung talagang anak tayo ng Diyos, naririnig natin yung kanyang boses, ang makikita sa salita niya. Saan pa? Huwag na po kayong maghintay yung boses mismo ng Diyos na makikita niyo sa inyong sa panaginip niyo. Kaya sa habang naglalakad kayo, may nagsabi sa inyo, gawin mo to. Naku, magpo-prostrate lang po kayo. Kompleto na po ang Biblia. Nandito po na po lahat yung nais natin malaman tungkol sa katauhan ng ating Panginoon Jesus. It's already there. Just like the sheep who knows and follow their shepherd, we too, as God's children, should follow and obey our shepherd. Sino po ang ating shepherd? The Lord, our Savior, Jesus Christ. Both the Old Testament and the New Testaments highlight the blessings of obedient living. Kaya nga, delighted tayo magsumunod. Kasi, from blessings to victory, from victory to prosperity, from prosperity to intimate relationship, all these are imparted with a greater joy in our lives if we obey. Some of them are here. Na-highlight ko sa ating text ngayon. Victory. Katagumpayan. In the Old Testament, the Israelites experienced victory by this text, Exodus chapter 23, verse 22, it says, Exodus chapter 23, verse 22, if you listen carefully to what He says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and I will be opposed to those who oppose you. Yun yung hanggang ngayon, Israel is a very young country. 1914, ang kanyang independence. It's a very small country, but until now, noon pa,
no one can defeat it in any war. He is the only country in the world with Iron Dome defense system. And I believe it's the guidance of the Lord para yung mga scientific nila, na-develop yung mga system nila para protection ng mga tao. Ganun po tayo. Ganun pa sila. They were already suffering victory then. Ganun din po tayo. Deuteronomy chapter 28 verse 1, if we fully obey the Lord your God and corporally follow His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Katagumpayan, kapatid, ang isa sa mga biyaya ng ating pagsunod. Pangalawa, prosperity. Ito yung mga pinapangako ng mga politiko, ano? Prosperity of our country. All these blessings will come to you and accompany if you obey the Lord your God. You'll be blessed in the city and blessed in the country. And like I said, this is a concrete example na sinasabi ko sa inyo, if you give what is due to the Lord, ayan, test me, says the Lord Almighty, if you will not throw open the floodgates. Sa 11, gusto ko yung 11 dito. Kasi maraming mga preachers, hanggang 10 lang. I will prevent pests from devouring your crops. The vines in your fields will not drop their fruit before it's ripe, says the Lord. That is the promise, because most of them are farmers at the time. Ganun din po tayo. If you give your tithes and offerings to the Lord wholeheartedly, ibig sabihin, yung company mo magiging maayos, yung katawan mo magiging maayos, everything will fall in proper perspective. Ang uli, and this is very, very important, intimate relationship. And this is found in the New Testament. Luke chapter 8, verse 21, it says, I replied, my mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice. Palitan natin. My brother and brother are those who hear God's word and obey. Same is true. Practice, obey. That's a practical application. We are considered mother and brother of our Lord Jesus Christ if we hear His word. Narinig naman natin ang kanyang mga salita. Amen po ba? Mayroon naman po tayo lahat ng pandinig. Ang tanong dyan, kung napuput po natin sa practice yung ating mga narinig. And that, if we obey God's words, if we obey what He says in His word, the Lord Jesus Christ says, they will be considered my mother and my brother. Alam naman po natin sa ating pamilya, doon nagsisimula yung intimate relationship natin sa ating kapwa, mismo sa loob ng bahay. Sa tahanan. Pero alam ko na obedient living does not always lead us to a comfortable path, but God has promised us though that the obedient people have experienced special experiences. Isang bagay na gustong-gusto mong ginagawa, nakasanayan mo nang gawin, pag hindi mo na ginawa, nahihirapan ka mag-adjust. Ang bisyo, bad habits, na dati mong, o ginagawa mo pa hanggang ngayon, once you give it up, mahihirapan ka sa una lang. I would like to share these words to you. Sabi nga, siguro Pinoy na yun, o I'm very particular with the Kapampangan kung paano sila mag-curse kapag nagkukwentuhan na. Magbura ba? Hindi po exempted doon. Dahil talaga hindi ko mawala-wala yung ating pagmumura, sinabi ko dun sa pastor namin, ano kayang gagawin ko? Jadi papalitan ko na lang ng iba. Papalitan ko ng words yung mga mura na para hindi siya magmukhang mura. Pero eventually, sa mga nakikinig, ganun pa rin yun eh. Ibig sabihin, kinuha mo lang eh. Parang ganun pa rin ang gusto mong iparating. Halimbawa, mayroon po kasing salita o Kapampangan na panakaning ALTI. Ibig sabihin, dinapuhan ka ng ganun. Sabi nung matanda, edi sabi mo, di pa na kaning malabo. Dinapuhan ka ng maganda. Yan, para hindi raw siya cursing. Pero ganun pa rin eh. Di ba? Minsan, yung mawawala ka sa comfort zone mo. Pero sa una lang. Sa una lang, kapatid. Sa una lang, mahihirapan kang hindi na magmura. Sa una lang, magsisimula kang, kung nicotine addict ka na, sa simula lang naman yan. No? Kung alcoholic ka na, sa simula din lang naman yan. So, kung nagsusugal ka, sa simula lang naman yan, mahirap. Pero eventually, sabi mo, ay, kakayanin ko to, igigibag ko to, to. Ikaw, kung kaya mo, matagal mo na nagawa. Eh, hindi mo nagawa. Bakit? Sa sarili
of Jesus by the power of the Holy Spirit, yun ang gawin mo power para malagpasan kung ano man yung disobedience mo sa Panginoon. I tell you, this is 100% true because I already experienced. Amen. Mawawala yun. Amen. Kung sa sarili mo lang, tanda mo, hindi mo kaya, tanda mo yan. Sinisikap ko naman pupasok. Yun na naman sinisikap ko. Effort mo Why don't you leave it to God? Diba? Kapag nandun na, sabi nga sa inyo, yung tukso, hindi yan parang, ang tukso, ganito yan. Sabi ni Warren, we cannot prevent birds from flying over our heads, but we can prevent them from nesting on our heads. Hindi natin mapapigilan yung mga ibon na lumilipad sa ulo natin, pero mapipigilan natin silang gumawa ng pugal sa ating mga ulo. Ganun din yung tukso. Kapag tumawag ang tukso, give it up! Huwag mo sagutin. Kung mag-text, huwag mo replyan. Kung makikipag-chat yung tukso, mag-log off ka na. Amen. Ang problema minsan, gustong-gusto ka natin. Kaya ko to. Kung kaya mo, sabi ko na, matagal ka na nakapagtagumpay dyan. Last week, I was able to read this message, lalo-lalo na daw sa mga pastor. Huwag na sasabihin ng pastor, hindi ako matutokso. Pero sa mga babae, pag ang isang pastor, bumigay siya sa babae, sira niya integrity niya. Right. Kahit siya nagbalik pa sa ministry after getting reconciled with his wife, at nag-sorry sa congregation, markado na yan. Kaya sabi nung wag. To be honest with Sister Ben, I was really uncomfortable with her nung kasama ko siyang kaming dalawa lang. Hindi ko comfortable sa kanya. Ang comfortable ako dun sa situation namin. Awkward But I need to do it. Kaya minsan kung mapupunta ako sa bahay ninyo, kasama ko Sister Cindy, that's the reason why. Diba? You have to, Billy Graham, never stayed in a car with him and another woman all throughout his life. Pag po siya inimbita sa isang speaking engagement, and siyempre, he's a big guy, he's a name of a very good evangelist sa hotel. Papupuntahin muna niya yung study sa hotel, kung walang tao talaga doon, bago siya papasok. I will never kiss a girl from 6 to 66. Sabi niya. Diba? Yung mga maliliit na bagay na gano'n. Hindi lang ito sa pastor. Both men and women. Pag nasira na tiwala ng inyong mga asawa sa inyo, by the grace of God, marirestore. Pero na kayo. Meron ang spot. Hindi nyo maiiwasan kapag kayo'y nagkaroon ng pagtatalo, ibabalik nila minsan. Now, if you obey God wholeheartedly, may iwasan po natin yung mga bagay niyo. The scriptures highlight the blessings of obedient living. Nakita po natin yan. We will never regret if we have the proper motivation for obedience. And what is our proper motivation? Love. If we seek a consistent, obedient life, consistent, hindi for a season lang. Hindi pwedeng ngayong lang linggo. Hindi pwedeng ngayong Pasko lang. Kasi araw ng pag-ibig o panahon ng pag-iibigan. God has many promises for His obedient children. Sabi nga, from blessings to victory, from victory to prosperity, from prosperity to intimate relationship. And that will restart a very, very great impact in our lives, greater joy in our hearts, greater wisdom, greater power in our life. Let us then decide, mga kapatid, to completely, consistently obey God because He is the worthy Master. God is looking for His children. Are you God's children? Amen. God is looking for His children who will allow Him to have His way in their lives through obedient living. Siya yung masusunod sa buhay natin. Hindi tayo. Will you be one of those
God's children. Obedience to God is an expression of our love for God. Very po.